Ito ang dulo ng ng Balyelos, Barangay 4. Galing tayo doon sa dagat. Ikutin natin yung may piyesta. Original na piyesta, Barangay 4. Ito, kadaan tayo din Barangay 1. Ayan ang palengke, simbahan. Simbahan, no? Simbahan. Dito tayo, Barangay 1. Ayan, Barangay 1. Hindi pa rin ang daan, wala pa rin nagbago. Saan ba yan ang daan, no? Ayaw asfaltohin ni Mayor to. Unti-unti. Ayaw asfaltohin ni Mayor, unti-unti. Dami na daan dyan Ito ang original na may piyesta. Ang parayo ng lechon. Ito ang Barangay 1. Dadaan na tayo, Concordia na. Panlurang Ibayo. Ito natin Panlurang Ibayo. Daan tayo sa dagat. Doon pala tayo magtatapos sa Yelta. Wow! Bongga! Gadget lang yung malakas! Manila, ito, kakabya na ito. Dulo ang kalye na ito. Ito. Tayo, mamaya, puno na ito. Oh yeah! Ayan. Budget meal na banderitas. Yung kanduran, piyestang kanduran. Igualidad. Yan. Palengke. Fidelidad pa yun. Ito pala Igualidad. Ito. Dito. Isa pa ito. Tinatak nga ito ay Concordia. Ito naman ang Caribe. Caribe. Ini dito Esperanza. Ito Patiki. Patiki. Kaya Patiki. Esperanza. Esperanza. Tapos Yeltad. Yeltad. Ito pala katsok Pitong! Oh! Batman! Nagla-live pa ako Tutulog pa! Yeltad! Tay, babalik ako! Yeltad! Tapos dito. Yeltad! Ito ang Kotaw-Taw. Tapos na pala yung Tapos na yung Barangay yan. Tapos na. Kaya Kotaw-Taw. Tapos na yung program. Mamaya kantahan na.
Concordia. Tapos ito na, plaza na ulit tayo. Wait lang tayo sa plaza. Masimba. Morning mga sir. Ito, busy mga ito ngayon. Busy yan. Gusto. Ikot tayo dito sa ano. Ito iikotin dito ng parada. Yung inikot ko, ang iikotan ng parada. Ang makikilak sa parada. Tapos dito na. Ito ikotan ko. Tapos yung pumpkin. Oo, dati kasi inikot ang buong bayan. Dati yung dinaanan ko lang yan, yung dinadaanan ng parada. Kasi kami lang may fiesta. Ikot tayo dito, racing ba? Good morning, Balayan! Fiesta yung parada ng Lechon 2024. Ito yung bumbero, mamaya. Diretso na tayo, simba muna. Simba, simba na tayo. Simba na. Sa bahay na lang tayo. Dadaan daw parada sa bahay. Ito, yung Bacolod Conception College. Ito pa rin, napakaganda pa rin ng school. Pwede mo pumasok doon. Ganda ng sigba. Mas pala. Christmas na tayo. Itaasa, papuri sa Diyos. Mapayapa, taong pinalugdan niya. Pinupuri ka lang. Marangat karami. Sa liman. Napakaganda ng simbahan. Ang balayan nga pala ay ito. Ito, May 2090. Ay, hindi pa to. Hindi ito. Screenshot yun lang. Hindi pala yan. Ito pala. Bayan. Itinayo. Bayan Balaya. Ito na yung nangyari sa ang kagamitan ng mga paring Provinciano sa ilalim ng pamahalaan ni Padre Francisco de Santa Maria noong Marsong 1579 pa to, simbahan na to. Yung pamahalaan Spiritual Padre Randigar Padre siya. Ayan, ba ito? Noong 1749 nabuo itong simbahan ba ito. Muling inilipat ang pamahalaan ng parokya ng mga paring sekular ng Kastila 1753. Karaan sa mga Recoletos 1876 isinayin ang mga paring sekular na Pilipino sa ilalim ng Archdiocese ng Maynila 1908. Padre Benigno Games. Wala yung isang malirik na ito. Wala na yung malirik.
taon nakasimba ng San Juan nung kinumpilan ako eh. Tapos ngayon lang ulit nakasimba ng pagpiesta. Lagi na sa... Ay! Papuri sa Diyos sa kaitaasan, papuri sa Diyos kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin ka. Pangalanan mo ako inihan, inilang mo sa Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong maganap sa Espiritu ang iyong bayan at pagtumayin ang kalooban ng banal sa lahat ng kalikasan at kapayapaan. Pangangkin ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Parang wala na palang mga talibatang sumisimba, no? Wala na. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Wala na mawala ang online class. Makinig kayo, mga Wala ang taong umpisa ang online class. sa malalayong lugar. Wala na yung nagsisimba. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya ay paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya sa akin laging nanihina. Ginawa niya ako para matulis na palaso na 5 oras ay handang tutla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay likod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tulog ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi na tagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y tagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging likod niya upang ipunit ang nangalan ng mga Israelita at sila ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanggaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon sa bawat lungsod ng
Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako ay nilikha mo at pinupurihin. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako ay nilikha mo. Ako ay iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat ng ligid noon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi tigil. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko, bawat iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako ay nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos sa nilikha. Sa tiyan ng aking inay, hinubos mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, matapat kang katapunan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito ay nakikintay sa puso ko at loob mo. Ang mundo ko sa katawan noong iyon ay bubisi. Sa loob ng bahay, bata, ito ay iyong napapansin. Lumalaki ako noon sa iyong di naninigil. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, "Nagsisauli ang isin ng Diyos, inihalili si David upang maghain sa ating mga ninuno. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpo ako kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa akal ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang pinakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan kaligtan ang kanyang mga kasalanan at pagbinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya ay darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat tayong nag-aalis ng kanyapak." Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayong pinagdalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pupuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng pamamanan ni Elizabeth at nagluwan siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalatan ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na sila'y pinagpala ng Panginoon at nakigalat sila sa kanya. Nang ikawalong araw, tumalo sila sa pagtutuloy ng sanggol. Sa pamilya sana ay pamamalas na niya gaya ng kanyang ama.
sinabi ng kanyang ina, hindi, Tuhan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isabat sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa Saul. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangkas sila lahat. Pagtakay ng pagsalita siya at nagpuli sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanyang kapitbahay. Ano bang naging usap-usapan sa buong kabululan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip ito ng lahat ng nakakaalam at kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ina hanggang sa araw magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Hindi po magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Ransom. Ngayon po ay nagilang kamistahan ni San Juan Bautista. Na mismo sabi ni Jesus, there is no man born of woman greater than John. Sa lahat ng mga isinila sa babae, wala nang hihigit pa kay San Juan. Tunay po yun. Si San Juan po, siya yung huling dakilang propeta na isinilang bago dumating ang Mesiyas. Siya lang po sa ating kalendaryo ng simbahan na ating ipiniriwang bilang isang solemnity. So meron po mga pagbulita, yung mga santo. Meron po mga kapistahan, yung mga apostol. At meron po dakilang kapistahan. Memorial, feast, tapos ay solemnity. At sa mga solemnity, iilan lang po yung mga tao na pinagdiriwang ng dalawang level. Siyempre si Jesus, si Maria, si Jose, ang Holy Family, at kasama na doon si Juan Bautista. Ngayong araw na po ito ang kanyang kapamanan. At isa pang dahilan kung bakit wala nagiging pa kay San Juan, ay sapagkat sa Malaya, siya may pinag-lecture ng buong bayan. Saan po tayo makakita ng gano'n? Kaya ang kadakilaan ni San Juan ay makikita natin dahil ito'y nakaugat dun sa kanyang misyon. Sabi sa ating kalawang pagbasa, siya'y dumating sa bayan ng Israel upang ipangaral ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sabi niya, siya'y handa para sa daraanan ni Jesus. Kaya yung mission na ito ay napakadakila. Pero sa ating mabuting balita, doon pa lamang ay makikita na natin ang mission ni San Juan. Nakaugat din ang kanyang mission doon sa inihiling na pangalan. Ang Hebrew po nito ay Yohanan, John po para sa English. Ibig sabihin po doon ay graced by God, pinagpala ng Diyos. Tunay nga pinagpala si San Juan, yung kanyang mga magulang na matanda na ay nagkaroon ng anak. At syempre yung kanyang dakilang misyon na walang ibang binigyan kundi siya. Kaya ang bawat pangalan, yan po ay tanda ng pagpapala ng Diyos. Kaya po kalimitan, nagpapalit ang pangalan dahil mayroong dakilang grasya na tinatanggap. Halimbawa po, mga mantre, ang Santo Papa, halimbawa si Pope Francisco, siya lang po yung pinanganak bilang Jorge Mario. Pero dahil natanggap niya
biyaya, mission mula sa Diyos, lagi sila nagpapalit ng pangalan. Tayo po kaya. Tayo hindi nagpapalit ng pangalan. Kaya maganda pa lamang na sa umpisa pa lamang ay ang ating pangalan ay meron ng magandang meaning. Diba? At advice lagi, ipangalan ng mga bata pagkatapos ng mga santo. Doon po, nung uwi pinangalan, kina Afulio po yung Lorenzo Martin. Pinangalan po kay San Lorenzo Luis at San Martin de Porres. At hari nawa, matulan po yung dalawang dakilang Santo Pio. At doon po, siguro ng mga panahon natin, ang mga pangalan ay traditionally pinapangalan natin sa mga santo. Kaya kadalasan mga babae, lagi po mayroong Maria, mayroong Marie. Pero ngayon, ako'y naka-attend ng isang graduation. Dahil ba ang mga pangalan ng mga bata? Okay na papatanong, ito kaya ay mayroong santong ganito? Halimbawa, ito'y tunay, hindi ko po ito ibento. Mga pangalan ng mga bata na lumatuin doon, si Nicolás Willie. Yung Willie, wala po yung vowel. Isa pa'y Mary Adref. Pero kaya kung saan talaga ng pangalan? Noong una, pag may binibinyagan na bata na kakaiba ang pangalan, sa isip-isip ko, bakit kaya mga magulang ito'y sari-sari ang pangalan? Sa po nabibigyan, pinangalan ko anak, paliwanag kayo, sa isang karakter sa laro. Sa Dota, nakakita ko po yun. Pero alam niya po, ngayon na pag-inilayan ko, imbis na ipakala lang natin ang bata sa isang santo, gawin natin santo yung pangalan na yun. Kung kayo po ay may pangalan na hindi halo sa santo, ay gawin natin santo ang inyong pangalan. Kung wala bang santo na Eduardo, gawin natin San Eduardo. Sapagkat lahat po tayo ay merong posibilidad na maging kasing dakila din ni San Juan Bautista. Kasi ano po bang ginawa ng San Juan Bautista? Ipinaghanda niya ang daraanan ng Panginoon. Ipinangaral niya na papalapit na ang pagdarating ng Mesiyas. Talikuran ang mga kasalanan. At kaya-kaya din natin gawin iyon. Kaya kaya-kaya din natin maging banal. Kaya-kaya din natin maging dakila ni San Juan Bautista. Kasing dakila na malay natin balang araw, tayo din ay ipagdiwag ng isang parada ng religion. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng isang pangalan. Yung pangalan na yun ay kaakibat na misyon. Kaya hilingin natin ang tulong sa San Juan Bautista, yung binangkay ng mga magulang, na sila Santa Elizabeth, Santa Zacarias, na tayo tulungan nila para mahanap ang ating misyon sa buhay, sa ating pangalan, upang tayo din ay maging dakila sa mata ng Diyos. Magsitay ko muna. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos sa mga makakamalian sa may kawan na sumasampalataya o Kristo sa mga ng Diyos. Panginoon, nagkawagtaan sa lahat ng Espiritu Santo, pinanganak sa Evangelyo, pinagpakasabi ni Juan Pilato, pinapastos sa matay, pinapastos sa dalawang natin, ay nagpapakasabi
sa pagkatay ng Diyos, sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sambahan ng Katoliko, sa kasamahan ng banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa unang sabi pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kaganahan ng pagdirigo na ito, panalangin tayo sa Panginoon. Sa Diyos, O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway maging kasangkapan ng katotohanan at katapungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga dukha at nagdudusa, naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng paglero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, habagan mo kami at tignan ang aming mga panalangin sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen.
hanggang binawa ng Panginoon ang paghahain sa inyong mga kamay. Sa kuya niya, parangalan sa pagkukunan at sa buong soberenya. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin dito inihahanda sa iyong mga kapal ng panalmong ng banal. Ngayon, diliwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagtulong dati at lalala nga sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakilan namin ang pagkatalaga sa pinili mo sa kanyang manguna, ang tagapagbinyag ng San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y inyong inilatangi at sa ligayang marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwan, kanyang ikinagala ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanong propeta ay siya lamang ang nagkaya na narito ang kordero sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpapadala sa tubig at nag-utos ng binyag na dapat niyang pinindigan kahit dugo niya'y lumana. Kaya may isa ng mga anghel ang sisiawit at magpuri sa iyo na walang humpay sa kalakihan kami nagpupunti sa iyong kalakihan. Dapat kang purihin ang tanang pinapahal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabalalan mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagputos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong kaming ipagkamilo siya, tinawagan niya ang tilakan, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang kapunan, ginawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na imubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, tinugulan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ang ligtas, kaya pinapalya mo yung pagkabuhay at pagkakayat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinalalikan, ay bilang masasalamat, ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalub-salub sa kanyang katawan at loob, ay mag-uspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang tima ay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami gagamit ng iyong pamana. Kaysa lang ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria. Kaysa ng mga apostol, mga martir, San Juan Bautista, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang gawin na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ang kapayapaan, kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Gilbert, ng tanang mga obispo o kaparian, at ang iyong pinili sa bayanan. Bigyan mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, tugtugin mo at pag-isangin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at magdaig sa iyong kaharian ang mga kapatid namin limao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong paninigang walang maliw sapagkat kami nasisilayan ng iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siya pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabulihan. Sa mga pagkita ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas na
Ibigin namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasalan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa lipunan, kapalad ng mga inalayahan sa kanyang higit. Panginoon, kayo ang nakatapat at pumisip. sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay galing na ako. Ang gusto yung asara.
po ba? Oo. Palipat na po. Ha? Ito, patapos na. Oo, patapos na. Manalangin. Ang pagmamahal, kami nagsalo sa pagiging ng moderno ay dumadalanan ng iyong kasabay ng pinagalaas ng silat ng San Juan Bautista na inilalabas sa pinagalan niyang darating na naman na kami tanibagong pagsila sa Yesu Cristo na aming Panginoon magpasawalahan. Salamat po muna sa sponsor ko sa aking gobernador sa Manila ng Islam sa Lolo, Alejandro Mayor, sa Mr. Mrs. Joel o Pangalaman ng Adam, at sa araw na ito, sila Teresita, sa Manila de Jesus. Aking din sa aking sponsor para sa Pangalaman, kay Apostol Santo Tomas, sila Mr. John Kerberisip at pamilya. Nag-ibig para sa ating Hermano Mayor, ngayong Amistad ng San Juan, ang maglulog ang pana. Salamat po. Aking puso ng isa ay sa ganap na palasyete ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo lahat ng mga pangyayahan ng Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayang mayroong taglay at mamayamaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Ito yung Diyos Grotto, original na grotto to, ha? Original na grotto yan. Ito yung nasa harap ng simbahan. Ha? Bike, nakaalis na.